Hello! Ayan, katatapos ko lang mag-live today ng full moon in Capricorn live stream ko sa Facebook. And then, out of nowhere, nagchika-chika na lang ako, nagkwento ako ng tungkol sa history, kung paano ako naging fortune teller, psychic fortune teller, at saka astrologer. So, nag-umpisa to dahil sa tatay ko. Okay? Ayan. So, yung story time na to is the history of how I became a fortune teller and an unconventional psychic out of nowhere. Okay, out of nowhere. Out of nowhere, pero um, sa haba ng kwentong to, maraming episode ito. So, first episode pa lang to Abangan ninyo. Naku, Diyos ko, exciting ito. Bigla akong naging parang confident at madaldal na yung magkwento tungkol sa aking pagiging ganito ngayon. And so, super proud ako na I'm the daughter of Professor Tito Mar. Okay? Sa mga matatandang lahi na dyan, or matatanda na, uh, he was an international psychic fortune teller around 70s, 80s, 90s, ganyan. And then naging radio announcer siya sa DYHP Radio Agong sa Visayan region, sa mga bandang Bacolod, ganyan, Roa City, DZRH, naging radio announcer siya. Siya si Agong Mar, at the time, 80s, 90s. And then, naging fortune teller din siya sa Masbate, sa Cagayan de Oro City, sa Mindanao, dito sa Manila, dito din, namayagpag din siya nung time na yun. Pero, karamihan sa mga clients niya are politicians, elite, mga mayayaman talaga. Pero paano ko ba natutunan to? Paano ko ba nalaman? Talaga bang bata pa lang, sanggol pa lang, alam ko na? Hindi. Kasi I remember daycare ako. Nasa daycare, doon ako first time tinanong ng teacher kung ano daw trabaho ng nanay ko, ano trabaho ng tatay ko. So nung sa nanay ko, alam ko kasi everyday dinadala kami sa church para mag-church service, 3 times a week. Lagi kami nasa Bible study, ganyan. So alam ko talaga yung nanay ko, pastor. So yun, fix yun. Pastor ang nanay ko. Pero pag ang tatay ko tinatanong, I still remember the moment na tinanong ako kasi hindi ko alam kung ano sasagot. Pero dahil narinig ko yung classmate ko, businessman. So, businessman. And then, pinanindigan ko na yun kasi ang nasa isip ko, bihira ko makita tatay ko. Twice ko siya makita in a week or every 2 weeks, ganun. Parang tagal bago namin siya nakikita. Kasi wala namang social media noon. So, pupunta siya sa mga lupalop na lugar, sa mga liblib na lugar, sa mga probinsya. Tapos bumabalik siya sa Masbate. Around that time, nung ako ay nasa toddler years ko, kahit pinanganak ako sa Cavite, lumaki naman ako ng Masbate because Masbate niya ang nanay ko. So, while nandun kami, hindi ko alam na fortune teller tatay ko. Basta nakikita ko ang dami-daming bisita. Hindi niya kami in-expose sa fortune telling. Pero, aware ako na radio announcer yung tatay ko. Kasi, baby pa lang ako, bata pa lang ako, pinapractice na kami na gamitin sa mga sound effects ng paggagawa ng teleserye, radio serye nung time na yon. So, magaling ang tatay ko. He was a producer, radio announcer, director, writer, singer, lahat na siya. So, pati kami mga anak, ginagamit yung boses namin, yung pag-iyak ko. Bata pa lang talaga ako. Amazed na siya sa boses ko. Ginagamit ko sa mga sound effects yon. So, wala akong ka-idea ng tatay ko fortune teller. Tsaka hindi ko naman alam yung time na yun. Bata pa lang. Pero ang weird dito kasi, as much as I remember, bata pa lang ako,
As in, 2 years old pa lang yata. I remember 2 years old. Basta, as no, yung pinakaunang-unang nare-recollect ko, lagi ako nananaginip ng lumilipad. Lagi ako nananaginip ng nahuhulog. Lagi ako may mga nightmares. Lagi ako nananaginip na kung saan saang lupalop ako ng dimension nakakarating. Pero alam ko ibang dimension yun kasi hindi siya yung real life. And I know yung difference between panaginip sa totoong buhay. Bata pa lang ako, kaya ko nang makontrol yung panaginip ko. So, akala ko lahat ng tao ganun. Hanggang sa magdalaga ako, yun ang nasa isip ko that everyone can, manipulate, control their dreams. Ako kasi, obvious na alam ko panaginip ko na sanay na sanay ako na pag sinabihan ko yung sarili kong gusto kong makita to, gusto kong pumunta sa lugar na to, or gusto kong baguhin yung scenario ng panaginip ko, talagang nagagawa ko siya Master manifestor ako sa panaginip na nakokontrol ko, na-orchestrate ko, napoproduce ko yung panaginip na gusto ko. Pag negative, nightmare, ganyan, nasasabihan ko yung sarili kong gumising, napapagising ko yung sarili ko, or pipikit ako. And then, nung bata ako, pipikit ako, natataranta ako, nagpapanik ako. Nito lumalaki na ako, doon ako natutong mag-rebuke na in Jesus name, gano'n. Talagang pinapalayas ko yung masamang panaginip ko. Pero hindi ako nag-interpret ng panaginip ever since. Ngayon lang, nung medyo adult na ako. So, nung nagkaroon na ng complications sa trabaho ng tatay ko dahil lahat ng politicians sa Masbate hinuhulaan niya. And Kalimutan politics sa Masbate. Alam niyo yan. Nababalitaan yan. Papatay. sila doon. So, clip natin to na tumakas kami. Yan, Epic 1992, tumakas kami sa isang napaka masalimuot na day ng buhay namin. Out of biglang nidyak na lang yung tatay ko na alis na tayo dito, kailangan natin umalis. Kasi nakita na niya sa barahan na mapapahama kami. Nakarating kami nakatulong ang mga kaibigan niya doon para makarating kami ng Cagayan de Oro. But once na nung nakarating na kami ng Cagayan de Oro City sa Mindanao, syempre wala na kaming kilala doon. And kaya naman kami nakarating doon kasi may mga relatives kami doon sa father side. Pero namuhay kami doon na reset talaga kasi bagong buhay yun. So doon, nag-start pa rin talagang mag-discarte tatay ko. Doon siya nag-fortune teller ulit. Marami siyang mga bagong naging kaibigan. Since hindi na siya mga politicians, mga mayayamang tao na, mga may kaya na. Pero wala siyang parang hindi na siya nakakapag-greeting sa mga bahay-bahay nila, kundi sila na yung pupunta sa bahay. So, doon ko first time nakita, oh my God, first time, paano ba nangyari? Kasi mahigpit ang tatay ko saka sobra siyang seryoso. Wala siyang opisina, sa sala lang siya nagre-reading, may lamesa sa sala, yung dining table, doon niya ini-invite. So kami mga anak, ako, dalawa lang kami magkapatid na maliit. Tapos mga kuya ko na half brothers, pero full-blown yung pagmamahal namin sa isa't isa tinatago kami. Ang assistant ng tatay ko is yung mga kuya ko. Pero kaming dalawang maliit kasi malilikot kami, tsaka attribito talaga ako noon, maldita. Kinukulong kami sa kwarto. So, kaso mo, syempre sa pader, kahoy, naririnig ko. Doon nag-start. Talagang nung narinig ko yung boses ng tatay ko, amazed agad ako. Narinig ko, sobra ako na-curious. Ay siya, susunod na episode, kwento ko. Yan.